Marami po sa atin may allergy. Actually, marami, I'm sure sa inyo may allergy pero hindi nyo alam may allergy pala kayo. At marami rin nagtatanong sa amin yung mga gamot sa allergy. Doc, pwede ko ba inumin na matagal? Kasi malala allergy ko, lalo na ngayon, pabago-bago yung panahon. Minsan malamig, minsan mainit. Ang allergy po, ito ang nagkokos ng allergy. Maraming bagay, pero kadalasan galing sa mga halaman. May mga pollen yan na hindi natin nakikita, panangalanghap natin sa puno, sa bulaklak, yun, doon tayo nag-allergy. Pwede rin yung mga dumi-dumi sa bahay, sa kumot, sa rug, sa carpet. Pwede rin mula sa alagang hayop. Tapos, ang sintomas ng allergy, halos simpleng sipon lang Lagi kang may sipon. At hindi lang sipon minsan, sipon, pati mata mo namumula, lagi ka bumabahing. Tapos, pag ang sipon tumutulo dito, lalo na sa gabi nakahiga ka, tutulong ang sipon mo, mapapaubo ka. Kaya minsan mahirap matulog. Pag hihiga ka, uubuhin ka, parang may plema. Pero yung liquid pala galing sa ilong. So, iba hindi nakakatulog. Laging may sipon. Laging makati ang ilong. Actually, meron ako nito, allergic rhinitis. Tapos, ang problema minsan, itong sipon, pumupunta sa tenga. May connection kasi ang ilong sa tenga. So, ang tenga mo parang laging puno. Laging may ugong. Kala mo, laging, lalo na pag tahimik, parang umuugong. Kala mo, nakabukas yung ilaw, pero hindi naman nakabukas. So, nabibingi ka, at pwede ka mag-vertigo. Iikot lahat. Dahil napupuno din nga yung tenga mo. So, pag hinayaan mo, pwedeng lumala Anong cause nga? Sabi ko nga, yung mga pollen, tree pollen, yan sa halaman, pag lagi ka nasa labas. Yan ang mga sintomas. Anong magagawa natin? Unang-una, dapat maliligo araw-araw kasi minsan dumidikit yan doon sa katawan natin. Yung bintana at pintuan, mas maganda mas close. Kasi kung bukas, di galing sa halaman sa labas, di ba? Mas papasok sa bahay mo. Pwede mag-salt water rinse, magmumog, mainit na tubig, may tulong din. Kung malalayo yung mga pets, mas maganda. Kung yung pusa, aso, mas manipis yung balahibo, merong mga breed na hindi masyado maraming balahibo Mas maganda yun. Kahit sa ibon din meron din mga maraming balahibo, baka doon kayo nag-allergy. So, iwas sa pets, o laging papaliguan, o ilalayo mo na doon sa may allergy. Sa bahay, merong mga special filter. Medyo mamahalin to. Yung mga HEPA filter, parang air purifier siya. Nalilinis niya itong mga dumi-dumi sa bahay na nakaka-allergy sa'yo. So, iwas tayo dito. Tapos, focus natin, Doc Lisa. Itong mga don't muna. Mga don't, huwag maglalakad dyan sa mga damuhan. Actually, mahilig ako maglakad Dito lumala yung allergy ko Huwag maglakad sa damuhan, huwag masyado matagal sa labas kasi mas madalas. Unless magmamask ka, mga mauusok na lugar, mga bulaklak sa loob ng bahay. Tapos sa baro, minsan pag pinapatuyo daw natin sa labas, baka doon dumidikit yung mga pollen Okay? So, mas maganda pag nasa loob ng bahay. Pati kotse din daw. Minsan baka yung kotse nyo, yung mga rug, yung carpet, kailangan vacuum cleaner. May tulong din yung vacuum cleaner para matanggal yung mga dumi. Ang gamot, marami nagtatanong, Doc, pwede ba inumin yung gamot ng pangmatagalan? Ngayon, in general, dalawang klaseng gamot para sa allergy. Merong mga lumang gamot, ito yung mga first generation. Luma, ito yung mga diphenhydramine, Benadryl, ito yung mga luma. Kaya lang, may tendency ma-abuse kasi nga nakakaantok pag ininom mo. So, yung mga diphenhydramine, yung iba na-addict, ginagawang pampatulog. Tsaka kung madalas nga to, kung nagda-drive ka, hindi po pwede. Medyo lightheaded. So, itong mga lumang gamot sa allergy na nakakaantok, hindi pwede pang matagalan. Okay? Kasi yung gamot, pumapasok siya sa blood-brain barrier. Sabihin, pumupunta sa utak, kaya nase-sedate ka Pero sa tagal ng medicine, nakaka-invento na sila ng bagong generation. May mga mas bagong second generation, third generation na pang-allergy, mas mahal lang ato. Pero ito, hindi na pumapasok sa utak yung gamot, diretso na dun sa receptor na pang-allergy. So, hindi siya nakakalula, pwede ka mag-drive. Ito yung mga cetirizine, ito mga bago. Loratadine, ito yung mga bago.
So ito yung mga lumang gamot sa allergy. I'm sure bumibili kayo nito over the counter. Tapos ito yung mga bago. So itong mga luma, hindi pwede pang matagalan. Baka ma-addict ka ginawang pampatulog. Itong mga mas bago, pwede pang matagalan. Pero hindi ko sinasabi na inumin nyo na lang talaga everyday. Although yung iba merong umiinom na 1 taon, tuloy-tuloy. Depende nga kung talagang malala yung allergy mo, lalo na kung pati tenga mo puno, ilong mo puno, luha ka ng luha, hindi ka makatulog, dahil nga lagi ka inuubo, pwede mo inumin ng pangmatagalan. Diba? Generally safe sa pag-aaral. Wala naman talaga 100% safe, pero nakita nila, may mga pag-aaral na, pakita ko to Actually, ito yung tinitake ko. Ito binigay sa akin ng ENT, si Dr. Jim D. Magila, Bilastin. Ito yung generic name. Sa Japan, may pag-aaral, ininom nila ng 3 buwan. Okay. Tapos yung iba, uminom ng 1 taon, tuloy-tuloy. Okay lang. Yung iba naman, levocetirizine, ito yung Xyzal, matagal din ininom. So far, okay. Depende nga kung kailangan mo talaga, pwede. Pero ang ginagawa ko po ganito. Hindi ko naman, ang ginagawa ko, actually ito yung Bilastin to. Ang ginagawa ko, pag talagang malala, lalo na nung nag-vertigo ako, 2 weeks ko ininom. Yun ang gusto ng doktor. 2 weeks inom, tapos pag gumaling na, pahinga na muna ng ilang linggo. Pagbabalik ulit, kasi seasonal yan nasa panahon. Minsan, pag malamig masyado o nagbago yung panahon, doon lumalala. So, hindi ko tinutuloy-tuloy. Mas maganda pa rin may gap. So, itong mga antihistamine, pwede siya pang allergy, pwede siya sa mga hives, yung mga pantal-pantal, yung nag-allergy ka sa mga pagkain o anong bagay, meron doon. Ang pagkain, meron ding mga bawal, meron ding mga pwede. Baka dahil dito, kaya mas malala yung allergy mo, baka makatulong. So, ito yung mga maganda iwasan. Hindi naman totally wag kainin, pero baka ito yung dahilan So, iwas na lang sa processed foods. Ito, actually, lahat to, ma-cholesterol to lahat Pizza, hamburger, hotdog, diba lahat to French fries, steak. Pag masyado mamantika, baka mas lumala yung asthma and allergy mo. Kapatid kasi ng allergy yung asthma So, ito yung mga magandang pagkain na baka makatulong din sa allergy mo. Mga bawang, sibuyas, mani, lahat ng prutas, gulay. Ito, mga carrots, strawberry, ito, pinya, carrots, squash, kalabasa. Ito po, mga healthy siya lahat. Probiotics, mayroong probiotic na tablet, capsule, mayroon ding mga sa yogurt, Yakult, omega-3, sa isda, apple cider vinegar, vitamin C, rich foods. So, try nyo rin baguhin yung pagkain nyo. So, itong pagkain, baguhin nyo. Tapos, yun na nga, laging malinis, mag-vacuum, yung mga tinuro ko sa inyo. Plus, yung gamot, yung mga bagong gamot, pwede naman pang matagalan. Kung kailangan nyo talaga. Kung talagang walang choice. Like ako, kung talagang malala, lalo na pag nabibingi na ako, nararamdaman ko na yun, hanggang tenga Pag ay, inom na ako. Kaysa mas lumala pa yung sakit. Tsaka nakita naman nila, doon nga sa isang study, 1 taon ininom Hindi ko naman iinumin ng 1 taon. So, pwede inumin hanggang kailangan. Tapos kung gumagaling naman, di hinto-hinto naman natin. Salamat po.